Okay, magandang tanong yung kay Miss or Sir Seng. Ayan, sabi niya, Doc, ba't po namamatay ang dogs na may rabies kapag nakakagat na sila ng tao? Alright, I'll give you konting explanation muna. No? Ang rabies ay virus. Nagta-travel yan through the nerves. Okay, yung mga nerves, yan yung nagpapagalaw ng katawan natin, yan yung nagkakos na yung sensations mula sa kamay natin ay nakakarating sa utak natin. So parang mga mahabang hibla yan na mga puti na may mga neurons ang tawag dyan, no? Para dun sa mga hindi nakakaintindi, yan yung mga parang ugat na parang pagka natusok ka sa paa mo, mararamdaman mo at mapupunta sa utak mo, yun yung nerves, yun ang function ng nerves. Ngayon, dyan nagtatravel yung rabies virus, yun ang gusto niyang daanan, okay, papunta sa utak. Ngayon, konektado kasi lahat ng nerves natin papunta sa utak. O, pag nakakagat ngayon yung aso sa paa, nakagat ka sa paa, yung rabies, kung may rabies yung aso pero kung walang rabies yun. Pagka may rabies virus na na-introduce yung aso sa iyo, magta-travel na yon mula doon sa point ng nakagat ka papunta sa utak mo. It takes some time. Minsan it takes months, it takes years, sabi ng iba. Ngayon, ganito, kagaya ng inakwento lang sa akin ngayon ng misis ko, si Madam Snooki, ay October daw last year, na panood daw niya sa TV or napanood niya sa internet. Last year daw nakagat yung aso ng October, pero February this year lang nagkaroon ng signs ng rabies. Pwede yun, ilang buwan. Ibig sabihin, nagta-travel pa. Mismong dun sa nakagat, no, sa area ng nakagat, maaaring nandun lang muna siya, hindi muna siya gagalaw. Tapos later on, pupunta na sa nerves, papanik, hanggang sa central nervous system, hanggang sa utak. Kapag nakarating na sa utak, yung rabies virus, sa aso man or sa tao, within 14 days, mamamatay yung aso. Okay? And yung rabies na nasa utak, tsaka palang dadaan yan papunta sa peripheral nerves man, sa palabas naman ng nervous system, palabas ng central nervous system, papunta naman sa ibang nerves, at may predisposition. Mas gusto nung rabies virus magpunta sa salivary glands. Kaya yung laway, maraming rabies virus yan. Okay? Kaya yung tanong po ninyo, hindi po kailangan makakagat yung aso bago siya mamatay. Basta dumating na yung rabies sa utak ng aso, yung virus sa utak ng aso, mamamatay na siya within 14 days. Kasi yun yung time na talagang sinira na niya yung sistema sa utak at nahirapan na huminga yung aso. Nahirapan na siyang gumalaw sa katawan niya dahil lahat ay controlled ng nervous system, lahat ay controlled ng utak. Ayun, yun yung dahilan nun. So, kahit hindi nakakagat yung aso, okay, wala siya nakagat. Basta nagkaroon lang siya ng rabies sa utak niya, mamamatay siya. Pero bakit yung sinasabi ko nga sa ilang videos ko, ay yung paliwanag din naman ng iba, na kapag nakagat ka ng aso, maghintay ka ng 14 days, at kung hindi namatayan, walang rabies. Ibig sabihin lang nun, nung nakagat, at hindi namatay yung aso within 14 days, nung time ng pagkagat, wala pang rabies na lumalabas sa salivary glands noon. Yun yung explanation doon. Sana naintindihan nyo. Kung may tanong pa kayo, question lang sa baba. Walang problema.